Kapag napadami ng isang NEN user ang tubig na nasa baso habang nagsasagawa ng water divination test, nangangahulugan ito na isa siyang enhancer o mga NEN users na nabibilang sa kategorya ng enhancement. Ang mga enhancers, idol, ay kadalasang may mga abilidad na palakasin ng kanilang mga physical na kakayahan para magamit ito pang atake, pang depensa o kahit magkasabay pa. May mga enhancers na kayang burahin ang kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng isang suntok. Meron din namang kayang sumalo ng isang missile. At may mga enhancer na kayang magwasak ng kapaligiran sa pamamagitan ng kanilang mga abilidad. Sa video na ito mga idol, ipapakilala ko sa inyo ang 19 na enhancers na naipakita sa kwento. Sasabihin ko sa inyo ang kanilang mga NEN abilities at kung gaano sila kalakas na enhancer. Number 1. Isaac Netero. Ang dating chairman ng Hunter Association na si Netero ay isa sa mga enhancers ng kwento at siya din ang kinilala noon bilang pinakamalakas na NEN user sa buong mundo. Ang galing ni Netero sa paggamit ng NEN ang rason kaya nagkaroon siya ng mga NEN abilities na hindi natin tipikal na nakikita sa mga enhancers. Pinakahalimbawa dito ang 100 type Guanyin Bodhisattva, ang itinuturing na pinakamalakas na NEN ability ng dating chairman. Para maisagawa ang abilidad, nagkukonjure si Netero ng isang dambuhalang Guanyin sa kanyang likuran. Sunod ay lilipad siya sa ere habang pinagdidikit ng kanyang dalawang palad para manalangin. Pagkatapos nito ay ipupwesto ni Netero ang kanyang kamay sa paraan kung paano niya gusto atakihin ang kanyang kalaban. Magsasagawa ang dambuhalang estatwa ng pag-atake base sa pagkilos ng kamay ni Netero. Kung gusto niya na i-karate chop ang kanyang target, magagawa niya ito sa tulong ng first hand. Kung gusto naman niyang ipitin ng katunggali sa mga palad ng estatwa, magagamit niya ang third hand. At kung gusto ni Netero na magpakawala ng daan-daang pag-atake gamit ang mga kamay ng Guanyin, maaasahan niya ang 99th hand technique. Ang mga abilidad na ito ay sapat para magwasak ng malaking gusali, magpatalisik ng isang royal guard at sumabay sa hari ng mga Chimerans. Ganun pa man, kung hindi sapat ang lakas ng mga unang teknik, ginagamit ni Netero ang zero hand. Ito ang pag-ataking na-activate ng dating chairman matapos niyang manalangin ng buong puso. Nakakapagpalabas siya ng estatwa ng Guanyin sa likuran ng kanyang mga katunggali. Pagkatapos ay hahawakan ng estatwa ang target at magbubuga ito ng sangkatarbang aura mula sa bibig patungo sa kalaban. Sobrang lakas ng zero hand ni Netero. Nagkataon lamang na nabiyayaan ng hari ng mga Chimerans ng pambihirang katawan. Pero kung iba ang nakaharap ni Netero, mas mapapatunayan niya pa kung bakit siya ang kinilala noon bilang pinakamalakas na NEN user. Number 2. Goto. Ang pinakakilala nating battler ng mga Zoldyck ay si Goto. Tumatak ang eksena niya sa kwento kung saan nakipaglaro siya sa ating mga bida ng isang coin game. Dito, ipinamalas ni Goto ang bilis at galing niya sa paghawak ng mga barya. Ang simpleng kakayahang ito ay ginawang kakaiba ng kwento matapos i-reveal na nakabase dito ang NEN ability ng battler. Si Goto ay merong kakayahang tinatawag na coin gatling. Sa abilidad na ito, naglalabas si Goto ng napakaraming barya at tinahawakan niya ito sa kanyang dalawang kamay. Pagkatapos ay gagamitin niya ang kanyang mga hinlalaki para patalisikin ang mga barya na parang mga bala patungo sa kanyang target. Napakabilis at napakalalakas ng mga baryang ito, kaya kaya nitong wasakin ng isang malaking puno at harangin ng mga barahan ni Hisoka. Nagagawa din ni Goto na panatilihing umiikot ang mga barya kahit nasalo na ito ng kanyang katunggali o lumipas na ang ilang segundo matapos niyang pakawalan. Isa itong epekto na makapagbibigay pa ng pinsala sa loob ng katawan ng isang tao kapag natamaan sila ng coin gatling ng battler. Sa kabila ng galing ni Goto sa paggamit ng barya sa pakikipaglaban, mukhang hindi umayon sa kanya ang mga ikot nito sapagkat bago pa man niya mas mapatunayan ang lakas niya bilang enhancer, tinapos na siya ni Hisoka. Number 3. Castro. Ang isa sa mga manlalahok ng Heaven's Arena na si Castro ay enhancer din. Gamit ng kanyang aura, pinapalakas niya ang kanyang dalawang kamay para magamit ang teknik na may pangalang Tiger Bite Fist. Katulad ng pangalan, ang mga kamay ni Castro ay pinoporma niya na parang mga koko at pangil ng isang tigre bago isagpangin ang kanyang mga biktima. May lakas ang Tiger Bite Fist na tapyasin ang bahagi ng pisngi ni Hisoka at putulin ang kanyang dalawang mga kamay. Ang matindi pa sa abilidad ay kapag ginagamit ni Castro ang kakayahan kasabay ng kanyang ikalawang NEN ability. Ito ang kakayahang nagpapahintulot sa kanyang makalikha ng doble ng kanyang sarili para makapaglaban kasama niya. Kaya mapakilos ni Castro ang kanyang doble depende sa pangangailangan niya sa laban.
Napapasulpot at napapaglaho niya din ito ng mabilis at nakakapagbitaw din ang doble ni Castro ng Tiger Bite Fist kaya kakarnihin niya talaga ang makakatapat niya sa Heaven's Arena. Ganun pa man, dahil ang paglikha ng doble ay kadalasang nasasakop ng Conjuration, napabayaan ni Castro ang kanyang pagiging enhancer noong binuo niya ang kanyang doble. Naging dahilan para masayang ang kanyang potensyal at mamatay siya sa pakikipaglaban. Number 4. Bill. Si Bill ay isang hunter na kasama ni Kurapika ang nagsisilbi bilang guardian nila Reyna Obito at Prinsesa Bobble sa Black Whale. Isa din siyang enhancer, pero iba sa mga kanen type niya na mayroong mga pang-opensang nen ability, ang kakayahan ni Bill ay parang nabibilang sa mga pang-suportang abilidad. May pangalan nitong Eregeron. Ang nen ability na ito ay nagagawang pabilisin ang pag-unlad ng isang nilalang. Noong ginamit ito ni Bill sa isang perasong binhi, nagawa niyang pasibulin agad ito para maging isang maliit na halaman. Ayon din kay Bill, pwede niyang gamitin ang Eregeron sa ibang tao para ma-enhance ang kanilang mga kakayahan. Kaya may posibilidad na maaaring gamitin niya ito kay Kurapika para mas mapalakas pa ang mga kadena o Emperor Time ng Hunter. Number 5. Komugi. Isa sa mga non-genius ng kwento ay ang Gungi Master na si Komugi. Ibig sabihin, na-awaken ang kakayahan niya sa paggamit ng nen kahit wala siyang training o hindi siya dumaan sa nen initiation. Nagising lamang bigla ang kanyang kapangyarihan habang nakikipaglaro ng Gungi kay Meruem, kaya maaaring ang kanyang nen ability din ay konektado sa galing niya sa paglalaro ng board game na ito. Sinabi sa nen info page ni Togashi na si Komugi ay isang enhancer. Ang pagtataglay niya ng nen habang naglalaro ng Gungi ay posibleng lalong tumindi dahil sa paglalagay niya ng panata sa kanyang sarili. Sinabi ng bata, nakikitilin niya ang kanyang sariling buhay sa oras na matalo siya kahit isang laro. Nagresulta ito para kahit ang napakatalinong si Meruem ay hindi siya natalo hanggang sa huling sandali ng kanilang mga buhay. Number 6. Nobunaga Hazama. Kabilang din sa mga enhancers ng kwento ay ang humahawak ng number 1 ng Phantom Troop na si Nobunaga. Nasa pagitan siya ng enhancement at transmutation, kaya lalong naging misteryo kung ano ang kanyang nen ability. Si Nobunaga na lamang ang kaisa-isang miyembro ng Phantom Troop na hindi pa nagpapakita ng abilidad. At ang pagkakaroon niya ng dual affinity ay nagpapalagay sa atin na meron siyang nen ability na hindi lamang umaasa sa pagpapalakas ng kakayahan bilang isang swordsman. Gumagamit si Nobunaga ng espada sa pakikipaglaban at ayon sa kanya, ang kahit na sinong kalaban na lumapit sa kanyang attack range ay mamamatay dahil sa galing niya sa paggamit ng katana. Unti-unti na niya itong napapatunayan sa mga bagong kabanata ng manga pero hindi pa siya naisasama sa isang engkwentro na nangangailangan ng galing niya sa nen kaya hindi pa natin nakikita ang kanyang nen ability. Number 7. Uvogin. Ang isa pang member ng Phantom Troop na nabibilang din sa kategorya ng enhancement ay ang dating number 11 ng grupo na si Uvogin. Siya ang karakter na unang nagpatunay sa atin kung gaano kahalimaw ang mga enhancers. Ginagamit ni Uvogin ang kanyang aura para mas mapalakas ang kanyang pangangatawan, mapa-opensa man o depensa. Kaya niyang pigilan ang bala ng baril gamit ng kanyang mga ngipin. Hindi din kayang butasin ng sniper bullets ang kanyang bungo. At kahit ang mga anti-tank missile ay hindi siya kayang galusan man lamang. Bukod dito, dahil sa lakas ni Uvogin bilang enhancer, madali lamang sa kanyang pumaslang ng mga tao gamit ang kanyang katawan. Malakas ang kanyang mga paghampas, pagsuntok, pagbato, at kahit pagsigaw ay sobrang lakas sa kanya. Kaya parang insekto lamang niyang pinapatay ang mga mahihina niyang kalaban. Sa mga sitwasyon namang nahaharap siya sa medyo malakas na mga nen users, inilalabas ni Uvogin ang kanyang nen ability. Ito ang Big Bang Impact. Ang pag-attacking ito ay parang isang simpleng suntok lamang na pinapalakas ng nen sa umpisa. Pero sa oras na tumama ito sa target ni Uvogin, lumilika siya ng isang malaking pagsabog na parang dulot ng bomba. Kaya nawawasak ang kanyang kapaligiran kasama ang kanyang mga kalaban. Number 8. Finks. Ang huling membro ng Phantom Troop na kabilang sa mga enhancers ay ang number 5 ng grupo na si Finks. Ang kanyang lakas ay umaabot sa punto na kaya niyang baliin at pilipitin ang liig ng kanyang mga target gamit lamang ang kanyang mga kamay. Pigilan ng mabilis at malakas na mga binti ni Killua at pumutas ng katawan ng isang non-user sa pamamagitan lamang ng kanyang kamay. Katulad din ng karamihan sa mga enhancers, kamao din ang ginagamit ni Finks para mapagana ang kanyang nen ability na may pangalang Reaper Cyclotron.
na isasagawa ito ng magnanakaw sa pamamagitan ng pag-ikot sa kanyang braso para i-charge ang bibitawan niyang pag-atake. Lumalaki ang oras sa kanyang kamay sa bawat pag-ikot ng kanyang braso, kaya lalong lumalakas at nagiging mas mapaminsala ang Reaper Cyclotron, sapat para bumura ng isang Chimera Ant na merong matibay na pangangatawan. Number 9. Guido. Si Guido ay isa sa mga manlalaro sa Heaven's Arena at isa din sa mga karakter na may kakaibang hitsura dahil mukha siyang taong turumpo. Resulta ito ng pagkawala ng kanyang binti matapos makatanggap ng 9 attacks sa Heaven's Arena. Sa kabila nito, hindi huminto si Guido sa pakikipaglaban sa kompetisyon dahil nagpatuloy siya bitbit ang kanyang 9 ability na parang inspired din sa kanyang hitsura. Ito ang kakayahang gumagamit ng mga maliliit na turumpo at tinatawag niya na Battle Waltz. Magpapakalat si Guido ng mga umiikot na turumpo sa paligid ng kanyang kalaban. Pagkatapos ay iikot ang mga ito hanggang sa tumama sa katunggali. Hindi direktang kinokontrol ni Guido ang mga turumpo sa Battle Waltz, pero dahil sa dami ng mga ito at paulit-ulit na pagbubungguan, nadadamay din ang kalaban niya sa mga natatamaan. Kung gusto naman niyang gamitin ang kanyang mga turumpo para direktang atakihin ang target, inaasahan niya ang abilidad na tinatawag na Shotgun Blues, kung saan bumubulusok ang mga turumpo diretso sa kalaban ni Guido, kaya mas mahirap itong iwasan. Kapag nagkataong nalusutan ng mga kalaban ni Guido ang Battle Waltz at Shotgun Blues para makalapit sa kanya at atakihin siya, pinoprotektahan ni Guido ang sarili sa pamamagitan ng pagpapaikot sa kanyang katawan na para ding isang turumpo. Sobrang bilis ng pag-ikot ni Guido, kaya ang mga katunggaling lumalapit sa kanya ay tumatalsik, madampian lamang ang umiikot niyang katawan. Number 10. Palm Siberia. Ang huli sa dalawang babae na kinumpirma ng kwento bilang enhancer ay ang hunter na si Palm. Dahil isa siyang enhancer na may dual affinity ng transmutation, nagagawa niyang palakasin ng mga natural niyang kakayahan kagaya ng kawalan niya ng pake sa sakit at pinsala. Patunay dito ang pagsaksak niya sa kanyang dibdib para magpakamatay at ang pagsugat niya sa kanyang sarili para naman mapagana ang kanyang Nen ability. Noong normal na tao pa lamang si Palm, meron siyang kakayahang gumagamit ng sarili niyang dugo na pinapainom niya sa estatwa ng Serena na may hawak na bolang kristal. Ang kahit na sinong tao na nakita ni Palm sa kanyang mga mata ay mapapanood niya sa bolang kristal. Malalaman niya ang ginagawa ng mga ito at kung nasaan sila. Matapos maging Chimera Ant, medyo na-enhance ng transformasyon ni Palm ang kanyang Nen ability at pinangalanan nitong Wink Blue. Sa bersyong ito ng kakayahan, hindi na gumagamit si Palm ng bolang kristal at dugo para mapagana ang kanyang Nen ability. Kailangan na lamang niyang tingnan ang kahit na sinong gamit ng kanyang kanang mata para i-register sila sa mga taong gusto niyang panoorin. Pagkatapos ay tatakpan niya ang kanyang kanang mata at gagamitin lamang ang paningin ng kaliwang mata para mapanood ang mga taong nakaregister sa Wink Blue. Hanggang 3 tao lamang ang pwedeng mapanood ni Palm ng sabay-sabay gamit ang kanyang Nen ability, pero sobrang laking pakinabang na nito para sa pag-iispiya at sa pagkalap ng impormasyon ukol sa kalaban. Higit sa Wink Blue, ang Nen ability na pinaka nagpapatunay ng pagiging enhancer ni Palm ay ang Black Widow. Ito ang kakayahang nag-i-enhance sa kakayahan ng katawan ni Palm na pahabain ang kanyang buhok. Babalutan ng itim na buhok ng hunter ang buo niyang katawan at lilikha din ito ng isang itim na kasuotan na merong bilog na sombrero. Sobrang tibay ng damit na ito mga idol dahil napoprotektahan nito ang katawan ni Palm habang ibinubuhos ng babae ang malaking bahagi ng kanyang oras sa pag-atake. Ito ang rason kaya walang hirap niyang nawawasak ang yoyo ni Killua. Napatalsik ito at napinsala ang batang assassin sa pamamagitan ng kanyang pag-atake. Ang ipinakitang kasuotan ni Palm ay isa lamang daw sa mga outfit na pwede niyang gamitin. Nababago ito depende sa kanyang emosyon, kaya posible na may mas malakas pa siyang anyo bukod sa kanyang ipinakita. Number 11. Rabid Dog. Enhancer din ang isa sa mga tulonggos ng Ten Mafia na si Rabid Dog. Pinapalakas ng kanyang Nen type ang physical niyang kakayahan. Halimbawa ang mabilis niyang pagkilos, matalas niyang ngipin at malakas niyang panga. Ito ang nagsilbi niyang pinaka-Nen ability. Isama pa ang laso na kaya niyang ilagay sa sistema ng katawan ng kanyang mga kalaban sa oras na makagat niya ang mga ito. Ang kakayahan ni Rabid Dog ay mayroong lakas na epektibo kontra sa kapwa niya enhancer na si Uvogin sapagkat nagtagumpay siyang tapyasin ang laman sa bahagi ng balikat at hita ni Uvogin at napaparelisa niya din agad ang katawan ng magnanakaw kaya nahirapan itong makakilos. Siguro, kung hindi lang si Uvogin ang nakaharap niya, buhay pa din hanggang ngayon si Rabid Dog.
pero nagkataon na mas malakas na enhancer ang nakalaban niya kaya hindi siya umubra. Number 12. Dogman. Si Dogman ay isa sa mga miyembro ng Haley family at nung ipinaklala pa lamang ang grupo sa kwento, kapansin-pansin na ang kanyang maskarang mukhang aso, pati na din ang matipuno niyang pangangatawan na kadalasan nating nakikita sa mga enhancers. Si Dogman ay may kakaibang kakayahan na napalakas dahil sa kanyang Nen-type at Nen ability. Ito ang pagkakaroon niya ng matalas na pangamoy. Hindi siya basta-basta nakakalanghap ng mga simpleng bagay. Bagkos, naaamoy niya ang Nen-type ng isang tao kahit hindi pa man ito Nen user. Ibig sabihin, alam agad ni Dogman kung enhancer din, manipulator o specialist ang isang individual kahit hindi pa nagigising ang kakayahan nito sa Nen. Hanggang 10 metro ang abot ng pang-amoy ni Dogman para malaman ng Nen-type ng tao at 2 metro naman para maamoy niya kung natuto na ba sa Nen ang isang individual. Sobrang gamit na gamit ng leader ng Haley family na si Morena ang kakayahang ito ni Dogman dahil sa tulong nito, nakahanap sila ng isang specialist na pwedeng magsakatuparan sa layunin ng kanilang grupo. Ang matindi pa kay Dogman, level 62 na siya sa contagion ni Morena. Kaya ang kakayahan niyang nakakaamoy ng Nen-type ay maaaring parte lamang ng kanyang pinaka-Nen ability. At meron pa siyang hindi ipinapakitang malakas na kakayahan. Number 13. Urarge. Member din ng Haley family si Urarge at isa siya sa 3 enhancers ng grupo na nabiyayaan ng Nen ability matapos niyang mag-level 21 sa contagion ni Morena. Hindi pa sinasabi sa kwento mga idol kung ano ang kakayahan ni Urarge, pero ipinakita na niya ang kanyang bilis bilang enhancer noong hinarangan niya gamit ang libro ang kutsilyong ibinato ni Henry patungo kay Perigord. Palaging nasa headquarters ng Haley family si Urarge, kaya kung makikita natin siya na lumabas para pumaslang ng mga pasahero ng barko, baka masaksihan na natin ang kanyang Nen ability. Number 14. Tevilares. Ang huling enhancer ng Haley family ay si Tevilares. Hindi pa din nire-reveal ng kwento ang Nen ability niya, pero isa si Tevilares sa mga nakakatakot na miyembro ng Haley family dahil sa ngayon, level 51 na siya sa contagion at noong huling beses siyang ipinakita sa kwento, nagtataglay siya ng sangkaterbang ora matapos pumaslang ng maraming tao sa barko. Number 15. Wing. Hindi pa din ipinapakita ng kwento ang Nen ability ng unang Nen master ng ating mga bida na si Wing, pero naniniwala ako na isa siya sa malalakas na enhancer ng istorya. Hindi lamang dahil sa isa siyang Nen instructor, kundi pati na din dahil sa mga ipinakita niyang kakayahan. Nagagawa ni Wing na sumigaw ng may lakas na maririnig sa isang buong stadium at nagpapasakit pa sa tenga ng mga taong katabi niya. Napapatigas at napapatalas din ni Wing ang isang pahina ng papel, sapat para mahati ang lata at mabutas ang solidong dingding. At higit sa lahat, nawawasak ni Wing ang malaking bahagi ng pader sa pamamagitan lamang ng paghawak dito at pag-release ng kanyang aura. Lahat ng yan ay nagagawa ni Wing kahit di pa man siya gumagamit ng Nen ability, kaya napaka-interesanteng malaman kung ano nga ba ang kanyang tunay na kapangyarihan. Number 16. Ramot. Ang isa sa mga Chimera Ants na kinumpirma ng kwento bilang enhancer ay si Ramot. Siya ang rabbit na Chimera Ant na naging Nen user matapos makalaban sila Gon at Killua. Nang magtaglay ng kapangyarihan ng Nen, labis na lumakas ang natural na kakayahan ni Ramot. Mas lumakas ang kanyang mga pagsuntok kaya pati si Killua ay bahagyang nabugbog sa kanya. Mas napabilis niya din ang pagpapagaling sa kanyang sarili at matapos maging Nen user, nakontrol niya agad ang kanyang aura na parang dati na siyang gumagamit ng Nen. Ito ang isa sa mga rason kaya sa loob ng maikling panahon, nakalikha na agad si Ramot ng sariling enhancement ability. Ito ang kakayahang patigasin ng kanyang mga balahibo para gawing mga patalim. Pero sa kasamaang palad, hindi niya na nagamit o naipatama man lamang ang kanyang Nen ability sa kahit na sino dahil tinapos na siya ni Killua. Number 17. Ikalgo. Si Ikalgo ay ang octopus na Chimera Ant na nakasama ng ating mga bida sa pag-atake sa kastilyo ni Meruem. Enhancer din siya, pero ang kanyang mga Nen abilities ay pinapagana din ng emission, conjuration at manipulation. Halimbawa dito ang kanyang abilidad na Living Dead Dolls. Sa tulong nito, nakakapasok si Ikalgo sa katawan ng isang bangkay at nakokontrol niya ito ng walang problema kasama ang kanilang mga Nen abilities. Habang nasa loob ng bangkay, pwede din magamit ni Ikalgo ang ikalawa niyang abilidad na tinatawag na Freedom. Nagpapahintulot ito sa kanyang baguhin ang kanyang galamay para maging baril. Pagkatapos ay ilalagay niya ito ng conjured bullet na mukhang malaking pulgas.
Ayon kay Icalgo, nakakatalo ng mga insektong ito ng 200 metro at kapag ginawa niya itong bala sa kanyang espesyal na baril, magiging napakabilis ng pagbulusok ng mga pulgas patungo sa kanyang target. Hindi tumatago sa katawan ng mga insektong ito, pero ang laway nila ay merong anticoagulant properties kaya ang sugat na nalilikha ng mga pulgas ay hindi titigil sa pagdurugo hanggang hindi nalulunasan o namamatay ang biktima ni Icalgo. Ang mga espesyal na balang pulgas ng Chimera Ant ay nagagamit niya lamang kapag nasa loob siya ng isang bangkay at naka-activate ang living dead dolls. Pero kapag wala siyang katawan na pinagtataguan, nagkukonjure siya ng mga normal na balang pwedeng ipangpaslang sa kanyang mga kalaban. Number 18. Maha Zoldyck. Ang pinakamatandang ipinakilalang miyembro ng mga Zoldyck na si Maha ay isa ding enhancer. Wala tayong masyadong alam sa kakayahan o sa nen ability niya, pero walang duda na malakas siya. Nasabi ko ito sapagkat galing siya sa pamilya ng mga assassins na nagsasanay sa kanilang bawat miyembro ng sining ng pamamaslang. Bukod dito, madaming nakakabanggang malalakas na tao ang mga Zoldycks dahil sa kanilang propesyon at madalas nanganganib ang kanilang mga buhay sa misyon. Pero tumanda si Maha sa larangang ito sa kabila ng panganib ng kanilang trabaho. Higit sa lahat, ang pinakapatunay sa lakas ni Maha bilang enhancer ay ang paghaharap nila ng isa pang malakas na enhancer na si Isaac Netero noong mga bata pa sila. Sinabi sa kwento na si Netero lamang ang tanging tao na nabuhay matapos makaharap si Maha. Isa itong testamento sa bagsik ng isang enhancer na Zoldyck. Number 19. Gone Freaks. Ang pinakakilala nating enhancer sa kwento ay walang iba kundi ang ating bida na si Gone Freaks. Hindi lamang sa nen, kundi pati na din sa mga natural na kakayahan ni Gon, makikita ang kanyang pagiging enhancer. Matalas ang kanyang mga pandama, maliksi siya kumilos, at malakas ang kanyang pangangatawan. Mga katangiang pangkaraniwan nating nakikita sa mga enhancers. Noong nabuksan ni Gon ang kakayahan niya sa paggamit ng nen, nagkaroon siya ng nen ability na madalas ding tinatagli ng mga enhancers. Ito ang abilidad na gumagamit ng kamao. Pinangalanan ni Gon ang kanyang teknik bilang Jajanken at nagsimula ito sa Jajanken Rack, ang teknik na katulad ng pagsuntok na pinapalakas ng nen. Noong natuto siya ng transmutation, nalikha niya ang Jajanken Scissors, ang ataking bumabago sa katangian ng aura ni Gon para maging kasing talas ng espada. Epektibo ito sa mga kalabang may matitigas na pangangatawang nakakayanan ng pwersa ng Jajanken Rack. At ang pangatlong teknik ng Jajanken ay ang paper. Ito ang long range attack ni Gon na nagpapakawala ng bola ng aura sa oras na binuka niya ang kanyang palad at itinutok sa kanyang kalaban. Simple, madaling intindihin at malakas na abilidad ang Jajanken, kaya kung hindi tumatalsik, nadudurog talaga ang mga kalaban ni Gon dahil sa kanyang nen ability. Ang lakas na kayang maabot ng Jajanken ni Gon ay mas naintindihan natin noong lumikha siya ng panata para palakihin ang kanyang sarili. Hiniram ni Gon ang lahat ng kapangyarihang tataglayin niya sa hinaharap kapalit ng sarili niyang buhay para lamang matalo si Neferpitu. Gamit ang kapangyarihang ito, walang hirap na naiwasan ni Gon ang mga pag-atake ng Royal Guard. Napalipad ito sa ere gamit ang isang sipa at nadurog ang pagmumukha nito gamit ang isang Jajanken Rack. Lahat ng ito ay nagawa ni Gon kahit nasa 13 gulang pa lamang siya at hindi pa ganoon kahaba ang karanasan niya sa nen. Paano pa kaya kung dumaan siya sa madaming pagkasanay at nasa hustong gulang na siya? Baka sa puntong ito, mapagharian ni Gon ang listahan ng mga enhancers. Ito po ang aking paliwanag sa 19 na enhancers ng Hunter x Hunter. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag, wag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime, ay isearch nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!